Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Rinan Tiap, Gospel Outreach Pastor ng Rinconada District, Southern Luzon Mission. Ako po ngayon ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Nag-aaral po ako sa Naga View Adventist College mula 2016 hanggang 2020. So ako po dati ay isang Romano Katoliko. So isa po akong Katoliko na solid talaga ang aking pagkakatoliko. So ang aking mga magulang ay Katoliko, ang aking mga ninuno ay Katoliko. Subalit ako ay giniyahan o binigyan ng katalinuhan mula sa langit na ihayag kung ano ang dapat gagawin sa panahong ito, ng panahon ng kaguluhan at kalupitan ng mundong ito. Subalit, bago ko po isabihin sa inyo kung ano ang nangyari ng aking buhay, kung bakit ako naging isang pastor ng Seventh-day Adventist Church, ay dati po akong nagpapari noong 2022 hanggang 2010. So ako po ay nag-aral dyan sa Popol 6 Minor Seminary sa aking minor subject dyan sa Popol 6 Minor Seminary, Maasin, Southern Leyte. At ako ay nakapagtapos ng Sacred Theology sa Palo, Leyte. So bakit ako naging isang Seventh-day Adventist? Dahil sa isang doktrina tungkol sa kalagayan ng mga patay. So ibig sabihin, ang kalagayan pala ng mga patay ay hindi pupunta doon sa purgatorio o doon sa impyerno o doon sa langit. So ang purgatorio, ang napaniwala ko noon ay mamamatay ang tao, ay pagkatapos ay konti lang kanyang kasalanan ay mapupunta sa purgatorio. So ibig sabihin, ang aral po ng Biblia ay salungat sa tradisyon ng Romano Katoliko ng aking inaral noon. So ayon po sa isang Apostles' Creed na palagi po nang binabanggit ng mga kapatid nating mga Katoliko sa simbahan na He will come again to judge the living and the dead. So kung meron ng pag-judge pala ngayon sa purgatorio, sino pa yung mga patay na babalikan ng Panginoon na i-judge sila sa kanilang buhay. So doon po ako nagpagtanong sa aking sarili na ito ang kinakaiban kong iglesia ay taluwas sa Biblia kung saan nandoon matatagpuan ang tunay na kalagayan ng mga patay. So mga kapatid ko at lahat ng mga nanood ngayon, huwag po kayong maging isang prejudice sa amin sa mga Seventh-day Adventists. Tuklasin niyo pong maigi kung ano nakasulat sa banal na kasulatan dahil dyan po natin masumpungan ang tunay na kaligtasan. So muli, mga ginigiliw kong mga taga-subaybay sa programang ito na nanonood sa mga dako ng mundo sa buong Pilipinas kaman nga nanonood ngayon, lagi po niyong tatandaan na ang ating kaligtasan ay matatagpuan lamang sa banal na kasulatan at hindi sa tradisyon o sa magisterium. Kaya ako, naging isang Seventh-day Adventist mula sa pagkapari ng Romano Katoliko, ay ako'y nagpapasalamat at nais ko pong sabihin sa inyo, tuklasin ang banal na kasulatan.